sa bawat kulay na pumipintig, sa bawat himig na naririnig, sa bawat galaw na nagkikwento, naroon ang puso ng sining. Isang pusong naglalakbay, naghahanap, nagpapahayag. Isang pusong nagbibigay buhay sa mga ideya, sa mga pangarap, maging sa mga damdamin na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang sining ay isang tahimik na sigaw. Isang sigaw para sa pag-unawa, para sa pagkakaisa at para sa pagbabago. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa mga bakas ng kasaysayan, sa pagtuklas ng sining ng revolusyon. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga kwento ng nakaraan, ng mga pangarap at ng mga pusong nagmamahal sa sining. Laro. Ay, University of Manila. Ay, ayun naman yung... Magandang araw! Ngayon ay narito tayo sa The Bonifacio and Katipunan Revolution Monument. Alam niyo ba na ang Katipunan o kataas-taasan kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilalang KKK ay isang lihim na samahan na itinayo noong 1892 na may layuning palayain ng Pilipinas sa pananakop ng Espanyol. Ito ay pinangunahan ni Andres Bonifacio, kilala bilang the Father of Philippine Revolution. Kaalyansa niya sina Teodoro Plata, Valentin Diaz at iba pang makabayan. Dito na umusbong ang paglaban ng mga Pilipino na nagbukas ng daan tungo sa ating kalayaan. Ang monumentong ito ay dinisenyo ng isang Pilipinong iskultur na si Eduardo Castrillo ay itinayo noong 1998 bilang pag-aalala sa ating kabayanihan kasapi ng mga katipunan. Eduardo Castrillo came into the art scene as a very pioneering artist in the late 70s, and he was actually the very first sculptor right after Guillermo Tolentino and Napoleon Abueva that radically changed the way Philippine contemporary sculpture and art was viewed. Si Eduardo Castrillo ay kilala sa kanyang mga moderno at ekspresibong metal na eskultura na madalas naglalarawan ng mga paksang pangkasaysayan at panlipunan. Ang kanyang mga likha ay matatagpuan sa iba't ibang pampublikong lugar sa buong Pilipinas. Katulad na lamang ng eskulturang ito na matatagpuan sa Ermita, Manila. Sa paglilikha ng sining, si Castrillo ay gumagamit ng metal, lalo na ang tanso, bronze at bakal sa paggawa ng mga eskultura sa pamamagitan ng pagpupok, pagputol at paghingal. He came into the scene as an avant-garde and really brought material and innovation and the new sense of creating public legacy art monuments. Higit pa sa kanyang makabagong pamamaraan, nakilala si Castrillo sa kanyang nasyonalismo at dedikasyon sa sambayanang Pilipino. Naniwala siya sa paggamit ng kanyang sining upang turuan at gabayan ang publiko na nagbibigay diin sa kahalagaan ng talentong Pilipino. Nagsama rin siya ng ibang materyales sa kanyang mga gawa, kabilang ang kahoy, plastic, plexiglass, garing, at maging mga ilaw ng neon. Ang kanyang iba't ibang mga obra ay kinabibilangan ng mga nakatayong abstraktong piyesa, mga functional na art piece, alahas na sining, mga eskultura ng katawan, at sining na liturgical. When you look around the country, public art equals Eduardo Castrillo. He has the most monuments to date in our country. This is literally from the north to south.
What is special about it is he really began giving public art to the masses by contributing his artistic design for free, and that the commissioners in the various regions would only pay for the material and the labor. Bilang Pilipino, gaano kahalaga sa iyo ang monumentong ito? Para sa akin, yung monumento nito ni Andres Bonifacio, which is yung KKK, is sobrang importante lalo na sa mga individual na nakakita nito kasi nakakapag naalala ng mga bawat mamamayang Pilipino yung ginawa ni Bonifacio, which is yung tinaya niya yung buhay niya para sa kaligtasan ng Pilipinas. So, yung KKK na to is sobrang importante upang maalala saka may pakita kung gaano ka importante si Andres Bonifacio. Salamat po, Kuya. Isang strukturang nagpapahiwatig ng ating kasaysayan. Isang simbolo ng mga sakripisyong inalay para sa ating kalayaan, pati na rin ng tapang at pagmamahal para sa ating bayan na nararapat pahalagahan at higit pang unawain. Bilang mga Pilipino, mahalaga itong bahagi ng ating pagkatao at pagkakilanlan. Isa rin itong paalala na ang kalayaan ay bunga ng pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga ating mga bayan. Mga anino ng nakaraan, humahabol sa kasalukuyan. Ang monumento ni Andres Bonifacio at ng revolusyon, isang saksi sa apoy ng pag-aalsa, mga sigaw ng kalayaan, umaalingaw-ngaw sa hangin at nagpapaalala ng kanilang katapangan. Mula sa mga madilim na eskinita ng Maynila hanggang sa mga bulubundukin ng Pilipinas, ang apoy ng revolusyon ay kumalat. Ang kanilang laban, ang kanilang pag-aalay, ang kanilang pangarap ng isang malayang Pilipinas. Ang monumento, isang simbolo ng kanilang tagumpay at ng kanilang patuloy na inspirasyon. Ang kanilang kwento, hindi malilimutan, mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang sining ay hindi lamang palamuti. Ito ay ang ating pagkakakilanlan, ang ating kasaysayan, ang ating kaluluwa. Ito ay nagpapaalala ng mga nagdaang kaganapan na hindi dapat kailanman kalimutan. Kaya't sama-sama nating itaguyod ang mga sining na ito upang ang mga kwento ng ating mga bayani ay patuloy na mamayani. Dahil sa bawat sining, mayroong isang revolusyon ng puso, isang pag-asa para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kami ang ika-4 na grupo at ito ang isa sa mga likhang sining na naglalarawan ng ating kasaysayan. Isang paalala ng tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng bawat Pilipino. Ba't nakaganto? Magkano? Ayan talaga. Hindi mo talaga yun. Bayaran mo? Hindi. Yun lang? Di ba ko? Uy, nag-i-emote. Nag-i-emote to. Nag-i-emote si Bakla.
Sige nga. Buling sa Intramuros. Ay, di ba naghanap ng isda? Kaya nga, may harapan naman.